Maayong adlaw sa among mga suking tigpaminaw. Sa pakiguban ka namo sa programang Ang Balaod ug ang Katawhan. Uban ni Anchorman Attorney Michael Sanchez Zabaliero. Ako usab ang inyong alagad sa kahanginan, ang inyong kabantay, ang inyong abogado sa kahanginan. Ako si Attorney Michael Miko Sanchez Zabaliero. Ug usab, naminaw kamo sa programa Ang Balaod ug ang Katawhan. Karon mga kabantay, na nasa tay hisgutan na sa dinato, no? Sa ato ang last nga pagkuyog, nag-discuss ta about impeachment complaint. Impeachment complaint here, impeachment complaint there, ang presidente giigo, ang vice presidente giigo. Aw hala, maunsa na lang ang Pilipinas. Left and right, impeachment, impeachment 1, 2, 3. Apil lang ato ang mga senador na asay siguro pa do nga impeachment. Si Bong Revilla na igo sad og impeachment, no? Unsa na tanani? But sa ato ang pagkuyog karon mga kabantay, ato ning i-focus ang atong discussion aning impeachment sa impeachment complaint, no, against Vice President Sara Duterte. Sa kaning mga legal manggod nga opinion, nay duha multiple opinions nini. Nay motion, nay impeachment complaint ug nay motion for reconsideration where naay duha ka separate rulings. So ang mga abogado sad naglibog sa mani ang pasabot niini. Ato nang himuong sayon mga kabantay para dali ta kasabot sa kaning mga lawom nga issue nga ato ang giatubang sa ato ang nasud karon. Sugdan nato sa issue nga nagpakita kung unsa ka importante ang constitutional process sa ato ang demokrasya, mga kabantay. Naay ruling, no? Kani ang bahin na ni sa issue sa kang Vice President Sara Duterte. Naamanggoy ruling ang Supreme Court nga girule sometime July, no? 2025. Hinumdumi mga kabantay ha, ang naghisgot tas ni adto katong last na itong pagkuyog, atong gihisgutan ang unsa ang grounds sa impeachment. Para lang sa reminder sa ato ang mga kabantay, no? Ang grounds for impeachment, 1, conviction of a culpable violation of the Constitution. Ikaduha, treason. Sunod, bribery, graft and corruption, and other high crimes that results to the betrayal of public trust. Karon, ang ruling sa Supreme Court gaingon. Mga kabantay ha, wala pa'y ruling sa Supreme Court when it comes to the substantive portion. No? Kung nabay grounds ang pag-file og impeachment complaint against kay Vice President Sara Duterte. Ang ruling sa Supreme Court sometime July 2025 was merely because kaning procedure, mga kabantay. Sakto ba ang pag-file ni ini o sakto ba ang panahon sa pag-file ni ini, mga kabantay? Now, bear in mind, the first impeachment complaint na dismiss siya kay naigo sa 1-year bar rule. Ato ning palawman atong discussion aning 1-year bar rule. Now, gitakda man sad god sa Supreme Court bago lang na ruling first sometime July 2025. The first ruling stated that only on February 6, 2026 could you file a subsequent impeachment complaint. Now, ang rason man gud ani mga kabantay kay naay partido that claimed that filed an impeachment complaint February 2, 2026. Pebrero 2, nga klaro kayo sa first nga ruling sa Supreme Court, nag-ingon nga dapat February 6. Unsa may mahitabo mga kabantay?
Does it fall flat on its knees? Or sakto ba to ang ilang gibuhat? Now, subsequently, pag January 29, 2026, na ruling gipagawas ang Supreme Court nga usa ka motion gikan sa usa ka motion for reconsideration, mga kabantay. Diin, effectively, it shortened the number of days that's required to file an impeachment complaint. Instead of February 6, wa jud giingon, mga kabantay, no? But effectively manggod ang nahitabo, pwede na sila mo file og impeachment complaint as early as January 16, 2026. Mao siguro ng issue karon nga makita nato sa tong newsfeed, no? Kasagaran, mga issue nga nanong nibalik naman sa ni ang impeachment complaint ni Inday Sara nga na-ruling naman eh. But then again, it came back. Sayano nga pagstorya, mga kabantay, ang ruling sa Supreme Court sa first nga decision stated February 6, 2026. Sa ikaduha, agi sa usa ka motion for reconsideration ni atras ang panahon, no? From February 6, effectively, it allowed an impeachment complaint to be filed on January 16, 2026. Atong hinumduman nga February 2, 2026 gi-file ang subsequent impeachment complaint. Now, muna sa ni mga kabantay ang medyo technical nga issue. Nanong technical man, attorney? Naay uban moingon nga ang dapat jud unta sundon February 6 kay mo may una sa ruling. But because of that issue, because of that subsequent nga ruling sa motion for reconsideration, ang nahitabo, mga kabantay, ni atras. Sa pag-atras karon, ato sa nang dapat ipalinaw sa tong katawhan nga kung purposes lang, matod lang nga ato lang yung sundon, no? Sundon nato ang ruling sa to ang Supreme Court. Pasabot ni mga kabantay nga sakto ang pag-file sa katong ikaduha nga impeachment complaint pag February 2, 2026, mga kabantay. Now, unsa man day pasabot ni mga kabantay? Nganong naglibog man ni sila sa adlaw, no? Nga kanus-a magsugod. Now, basahon nato, mga kabantay, ha? Section 3, Article 11 of our Philippine Constitution nag-ingon, the House of Representatives shall have the exclusive, no? Sila ra ang maka-initiate sa complaints on all cases regarding impeachment, mga kabantay. Ikaduha, a verified complaint for impeachment may be filed by any member of the House of Representatives or by any citizen thereof upon a resolution or endorsement by any member of the House. Ang kaning impeachment nga verified impeachment complaint, mga kabantay, nag-ingon, ha, akong ibasa jud, which shall be included in the order of business within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. Ang gikalibgan, mga kabantay, kani manggong 10 session days, ang ilahang argument sa una nga dapat ang kaning verified complaint must be filed within the 10 session days. Ang ruling sa motion for reconsideration, mga kabantay, ingani, inigsugod gani sa pag-submit pa lang sa kaning impeachment complaint nga verified complaint, no? The moment it is filed towards the members of the House, towards the House of Representatives, and kung naa gani session day, no? Kung ang kaning pag-file nila falls on a session day, it is deemed
for purposes of impeachment, it is deemed accepted on the first session day pa lang gani, bisag wa pa to gi-endorse mga kabantay. Mga kabantay, we have to follow the opinions of the Supreme Court, the rulings of the Supreme Court, because it is absolute mga kabantay, no? Mao jud ni siya ang dapat nga sundon sa ato ang nasud. So what does it mean mga kabantay? It means again that because of the retroactive, no, ang pag-count sa instead of February 6 unta ang impeachment day, because of the motion for reconsideration, ni atras ang opportunity to file an impeachment complaint. Now this falls, so pasabot ni mga kabantay katong impeachment complaint nga February 2, sakto ra to. Karohon ta to ha, ang kasagaran magong opinion nga dapat sayop to, it should fall on its knees. Not necessarily mga kabantay. It's okay kay sakto ra to, kay boto na naon, pag atras sa adlaw o di ni atras sa dang adlaw sa pag-file sa impeachment complaint. Daghan man kog nagtuo mga kabantay nga ang pag-ihap magsugod ra sa pagkalendar ni ini. In fact, that was the previous understanding. The start of the impeachment complaint should be reckoned from the formal calendar and endorsement. But klaro na kayo atong Korte Suprema mga kabantay that ang ihap magsugod mismo sa filing sa verified complaint as long as it falls under a session day mga kabantay. Bisan pag walay lihok ang kaning kongreso, nagdagan na ang oras. Nagmando kini nga dili pwede i-reset, dili pwede magpa-inday-inday ang ato ang congressman, dili pwede i-maniobra kay basahon na to usab. The endorsement or the complaint shall be included in the order of business of the House within 10 session days and referred to the proper committee within 3 session days thereafter. Bawal ang inday-inday basaing ani ang gravitas, no, ang gravity sa complaint nga atong gitanaw. Ikaduha nga issue, kaning 1-year bar rule. Unsa may pasabot ni attorney? Kung aduna gani impeachment complaint nga gi-initiate pag 2025, dili na pwede sugdan og laing reklamo sulod, no, sa usa ka tuig mga kabantay. Now, basahon ni nato. Usab Section 3, Article 11 sa toang Philippine Constitution gaingon, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Now, ang pangutana na sad, attorney, pwede ba na nga ang ako ang first nga impeachment complaint gusto ko mo file kay graft and corruption ko, no? Karon ang gusto niyang i-file, no? I-file siya pag say for example, ni-file siya karon. Kuman pag Mayo, mo-file na sad siya. Attorney, gusto na sad ko mo-file impeachment complaint. Betrayal of public trust. Mga kabantay, kung nasugda na gani na siya, mahulog ra gihapon na siya sa 1-year bar rule. Bisan pag lahi ang aligasyon, bisan pag lahi ang complainant, bisan pag lahi ang ebidensya, kung na-initiated na gani ang first nga impeachment complaint mga kabantay, dili na pwede follow-upan within 1 year. Now, ang Supreme Court, ato dyan yung klarohon mga kabantay, ang Supreme Court wala gaingon nga naay sala or walay sala ang ato ang Vice President Sara Duterte. Ilang giingon mga kabantay, sundon dapat ang konstitusyon. Sundon ang oras,
sundon ang proseso kay dili isa ta mag-ingon maatat no or magdali-dali sa pag-file. There is a proper process as stated by our Constitution, mga kabantay. Ang kaning impeachment, mga kabantay, dili ni pwede himuong armas sa politika. Busa para sa to mga kabantay, para sa tong katauhan. Kung pasagda na lang gani nato ang atong mga balaod, kung pasagda na lang gani nato atong mga rules, mga kabantay, bisan kinsa pwede targeton sunod. What if naatay nindot nga presidente? Labi na karon daghan kayo nakitaan sa koang Facebook page, no? Facebook post. Daghan kayo og ni greet ni kanhing presidente Noynoy Aquino. Daghan kayo na gimingaw sa iyahang style of governance. Kay daghan man sad kay tag benepisyo atong time mga kabantay. Kung imagino nimo, pananglitan natay usa kan maayo nga presidente nga nag-championar jud no sa tingog sa katawhan. Human taga tuig na nalay impeachment complaint. Every 6 months na impeachment complaint. O di na lang siguro siya magpresidente. Oy, mag-abogado na lang siguro to. Di na siya kalihok mga kabantay, no? Mausad na ang aspeto ani nga it has to be 1-year bar rule to allow what if di ay na jud tay nindot nga leader hinaot unta gaampo jud ko nga makakita ta og nindot nga presidente sa umaabot nga eleksyon. Kung natay nindot nga leader, sige lang siya kaigo og impeachment complaint here and there bisag kabawtang binuang. Walay mahimong progreso sa nasod, mga kabantay. Mahimong walay stability ang atong gobyerno. Mahimong walay proteksyon ang atong demokrasya. Okay mga kabantay, sumo na atong paghisgot sa aning Vice President nga Sara Duterte nga complaint, no?